Magandang araw, Bansang Pilipinas. Kumusta na kayo? Nako, eto daw paldo daw ang ating mga kababayan. Daw pamilya ngayon na nasa 700,000 ay paldo daw sa 10 buwang ayuda. Aba, kuruin nyo yun, no? So, kasi inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na itong nakaraang August 15 ay nakatanggap daw ng retroactive payment ang mga Reinstated Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4-piece household. Tuwan-tuwa na naman ang nanay at tatay. Basahin muna natin ito kasi ayon doon sa DSWD, nailagay na ang retroactive payments para sa delayed education grants noong August 14 sa mga bank account ng mga households beneficiaries na ibinalik sa 4-piece matapos ang reassessment gamit ang social welfare and development indicators. So, sinabi ng ahensya na mahigit sa 700,000 na kabahayan ang inalis sa 4-piece program noong 2022 ang naibalik matapos ang mas masusing pagsusuri. Kasi kung natatandaan nyo, di ba may inalis noong 2022, so ngayon daw ibinalik na. Tingnan natin, sabi kasi dito, after the assessment using the SWDI tool, we found out that these households who were initially tagged as non-poor by the Listahan 3 still need support from the program to help them achieve self-sufficiency. Ang sinabi ni 4-piece National Program Manager Jemak Gabuya. So, natenga pala ng 10 buwan ang ayuda ng mga ibinalik sa listahan ng 4-piece dahil isinailalim sila sa reassessment. So, nasa 650,000 na 4-piece household beneficiaries aniya ang nakatanggap ng retro payment habang ang 120,000 na iba pa ay inaasahang noong August 17 ay nakuha nila ang kanilang retroactive payment ng education grants, health grants, at rice subsidies. So, sa ilalim ng 4-piece program, bawat pamilyang benepisyaryo ay makakatanggap ng health at nutrition grant na 750 kada buwan at rice subsidy 600 per month. May ipinagkaloob din na education grants na 300 pesos per month para sa mga elementary school children, 500 kada buwan sa junior high school students, at 700 pesos bawat buwan sa mga senior high school sa loob ng 10 buwan. So, masaya na. Masaya na sila. So, ano yung sinasabi na 64 pesos kada araw sa isang tao? Kasya ba? Dahil dito sa 4-piece? Alam mo, hindi natin sinasagkaan ang 4-piece program. Pero alam niyo, sino ba talaga yung nagbibenepisyo nito? Oo nga, at mayroong mga magulang na binibigyan yung kanilang mga anak. Pero hindi lahat naman naiibigay eh. Alam niyo kung saan. Pumunta kayo sa mga lugar o mga barangay. Tingnan niyo yung mga nanay. Yung mga nanay andyan sa hagdanan, naghihingutuhan. Diba? Kasi may 4-piece naman silang tinatanggap. Asan si tatay? Imbis na magtrabaho, pandagdag kay sa ayuda ni 4-piece, ay andun at nag-iinom. Hindi lang yon. Sa umaga, pagising, anong ginagawa? Nagmumumog. Anong minumumog? Ay di lambanog. San ibinubaga si lambanog? Ay di doon sa sabunging tandang. O, diba? Doon tayo sa realidad. Diba totoo yun? Totoo o hindi? Na ganyan yung kalimitan na nangyayari. So, para bang yung 4-piece, tinuturuan natin ng ating mga kababayan na mas maging tamad. Imbis na magtrabaho sila, umaasa sila. Ikaw ba naman ang may pensyon, diba? Galing sa 4-piece. Hindi ka na maging masaya nun. Ba't pa ako magtatrabaho? Diba? May 4-piece naman kami. O may mga ayuda pa si mayor, si congressman. O, hindi ba natin tinuruan na mas maging produktibo yung kanilang buhay? Parang ginawa natin silang tamad. Walang tamad sa Quezon. Nakakalungkot kasi na makita, no?
Yung ating ibang mga kababayan, hindi naman natin nilalahat. Kasi alam naman natin na may mga kababayan pa rin tayo na talagang nakatuon ang kanilang pansin dun sa kanilang mga anak. Nababigyan ng magandang bukas at kaya naman talagang nagsusumikap sila na madagdagan yung kanilang kinikita at yung purpose na ibinibigay sa kanilang ayuda. Pero nakakalungkot isipin naman na yung mga biniyayaan nitong purpose na to ay hindi nila ginagamit sa tama. Kung hindi, para sa kanilang mga, ano pa rin, sa kanilang mga pangsariling interes. Sana naman ay hindi ganun. Sana naman ay magbago yung ating mga kababayan na ganito yung mga pag-uugali. 'Di ba? Kasi mahiya naman kayo sa inyong mga anak na wala kayong mga trabaho. 'Di ba, ang alam natin ng ating mga opisyal ng pamahalaan, lalo na yung mga LGUs natin, nagbibigay sila ng mga livelihood program. Kaya nga mayroong mga cooperative, 'di ba? May itinay yung kooperatiba para naman ito yung mas makatulong sa ating mga kababayan na naghihikahos. Kaya nga may mga ahensya tayo ng pamahalaan na nagpapautang, yung mga microfinance para tulungan yung ating mga kababayan na itaas yung estado ng kanilang pamumuhay. Pero sa nangyayaring kapabayaan ni tatay, ni nanay, hindi nila maabot yung mataas na estado ng pamumuhay nila dahil ang inuuna nila yung pansarili nilang kasiyahan. Kasiyahan na maglasing, kasiyahan na makipagmarites. Pero yung kanilang mga anak, imbis na intindihin, lalo na yung kanilang mga pag-aaral, hindi nila mabagyan ng pansin kasi iba yung pinagtutuunan nila. Tapos sasabihin nyo, ba't ganito ang ating pamahalaan, di ba? Na alam naman natin na matindi yung politika, bakit hindi natin gamitin yung ginagawa nilang pamumulitika? Bakit hindi natin tanggapin yung mga ini-offer nila sa atin para mas maitaas natin yung ating antas ng pamumuhay? Hindi parang sahod na lang kayo ng sahod sa mga nagbibigay sa inyo. Lalo ngayon, malapit na eleksyon. So, anong gagawin ninyo? Sinong iboboto ninyo? Kanino kayo sasahod? Di ba laging sinasabi na laliman ninyo ang pag-iisip ninyo. Laliman ninyo ang inyong pakiramdam. Kasi nakikita natin sa ngayon, napakahirap. Sino yung ating iboboto? Sino ba yung tunay na magmamahal sa bayan? Kasi pag nangangampanya sila, lagi nilang sinasabi na para ito sa ating mga kababayan, ito yung ating platform of government. Pero kapag nakaupo na sila, nawawala na lahat yan. Unang upo pa lang nila sa kanilang mga pwesto. Politika na naman. Ngayon, tingnan nyo, nagkakagulo na sila, di ba? Siraan ng siraan, destabilization. Kaliwat kanan, di ba? Yung lahat ng mga nag-a-aspire na magiging nakakandidato sa susunod na eleksyon, wala na, laglagan na yung mga yan, laglagan ng laglagan. At sino ang kawawa? Tayong mga Pilipino. Iilan sa mga kakandidato ang may puso para sa masa, ang may puso para sa ating mga kababayan. Lahat ng yan ay pansariling interes lang nila para sa impluwensya, para sa kanilang mga negosyo. Tama o mali? Pinakialman nila ang pogo, pinakialman nila ang weteng, pinakialman nila ang illegal drugs, karnaping, kidnapping. Bakit? Isama na natin ang sindikato ng mga pulubi. Saan kukuha ng panggastos ang mga kandidato? Kung sarili man nilang pera ang gagastusin, pagkatapos na eleksyon, hindi nila yan babawiin. Itaga nyo sa bato, kailangang may tubo pa sila. So, saan sila kukuha? Andyan si Pogo, andyan si Weteng, andyan si Karnaping, si illegal drugs. At marami pang iba na mga illegal. Bakit hindi nila gawing legal? Saan sila kukuha ng kanilang mga panggastos sa darating na eleksyon? Tingnan nyo ngayon, nagkakagulo na. Nakakaawa ang sambayanan. Lalo ngayon, tingnan nyo ang mga Marcos, nakaupo na sa Malacanang. Sa palagay nyo ba, bababa pa yan? Ang 2025 election, diyan sila. Ito ang magiging nila. Dito nila titingnan kung sino
ang tataas ang tawag dito, ang kanilang survey. Para naman paghahanda ng mga kalasag pagdating ng 2028 election naman. Midterm na yan di ba? So, kung hindi tayo mag-iisip, kung hindi tayo magmumuni-muni, at kung ang paiirali natin ay nakasahod lagi sa gobyerno, sa mga politiko, nakasahod pag-eleksyon, siguro sabi ng iba, uy, malapit na eleksyon, tiyak na Saan nga bang probinsya na ang sinasabi talagang ang ginagatong sa lechon ay saku-sakong pera. Masbate. O di ba? Pero tingnan ninyo ang katayuan ng kani-kanilang mga probinsya. Dito nga daw sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, sa Tanawan, ano yung nagsunog? 'Di ba may mga issue na ganyan? Marami Tapos, yung mga kakandidato ngayon, hindi nila alam kung sino yung kanilang sasamahan. Kasi, sila naggaganyan-ganyan no? Hindi nila alam kasi politika yan Politiko yan. Kung matatandaan niyo, meron nga akong kilala dyan na politiko Nung panahon ng Pangulong Duterte, grabe niyang banatan. Mamamatay tao yan, ganyan-ganyan yan. Aba, ay nung manalo ang Duterte, nangungunang pumunta sa Davao itong opisyal na itong kandidatong ito. So, ganun ang politika. Talagang, kung ano yung, para ba sila yung mga hunyango? Alam niyo ba yung hunyango? Kung sila kakapit, doon sila, yun ang kulay nila. Parang ganun Ganun yung ating mga kandidato. Sinong kawawa? Tayong mga Pilipino. Kaya dapat talaga, pagtuunan nyo ng pansin yung iboboto natin. Hindi ko nga alam kung magsisisi ako sa binoto ko Binoto ko si BBM. Pero umaasa pa rin tayo na dadating yung bago matapos ang termino niya, marami siyang nagawa. Ibinoto ko rin. Ibinoto ko rin si Sara Duterte. At nananangan tayo sa kanyang mga pangako na talagang itataas niya ang bansang Pilipinas. Tulong sila ng Pangulo. Pero ngayon, nagkaroon na sila ng yung unity team nila, uni-break. Kasi nawala na nag-break na sila. Uni-break na nga, hindi na unity team. Ay nako, diba? Nakakalungkot isipin yung mga bagay-bagay. Pero, tingnan pa rin natin. Basta maging matalino lang tayo, mga kababayan natin. Wala na tayong oras, kaya magpapaalam na din po ang inyong lingkod. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.